Magandang araw Pilipinas, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026. May isang panibagong super typhoon ang nabubuo sa Pasipiko. May banta ba ito sa ating bansa? Samantala, patuloy pa rin pinapalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Alamin natin pinakabagong weather updates. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe lang ang ating channel. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sa kasalukuyan ang Southwest Monsoon o habagat pa rin ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular dito sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Quiapo na ngayon ay may international name na Severe Tropical Storm Nul, patuloy pa rin itong hinihina napakaraming moisture na hangin mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa kahit malayo na ang sentro ng bagyo. Mga kababayan, habang papalayo na sa ating bansa ang dating bagyong Quiapo, lalo na itong hinihigop ang malaking volume ng moisture air mula sa West Philippine Sea. Ang prosesong ito ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang Southwest Monsoon. Sa madaling salita, ang mismong bagyo ang nagsisilbing engine na nagtutulak sa habagat upang magdala ng malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya kahit wala ng direktang landfall ang tropical cyclone wind signal sa maraming lugar, hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo sa panganib na malalakas na pag-ulan. Sa katunayan, sa ganitong sitwasyon, kadalasang nangyayari ang mga pagbaha at landslide dahil sa pangunahing kalaban ay hindi na ang sentro ng bagyo, kundi ang pinalakas nitong habagat. Samantala, isa pa sa ating binabantayan ay ang Invest 92C na kasalukuyang nasa Central Pacific. Bagamat napakalayo pa nito sa ating bansa, mabilis itong lumalakas at meron ng 70% na possibility na mag-iisang tropical cyclone sa loob ng susunod 2 araw at 90% ang posibilidad sa loob ng 7 araw. Kapag naging ganap itong tropical storm, bibigyan ito ng international name na Dolphin. Batay sa kasalukuyang forecast model, kikilos ito patungo sa Japan at may potensyal pang lumakas bilang isang super typhoon sa mga susunod na linggo. Ang magandang balita sa ngayon ay napakababa ng posibilidad na pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala itong inasang direktang epekto dito sa ating bansa. Ngayon naman ating pag-usapan ano-anong mga lugar ang inaasahang makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan at kung gaano kalaki ang posibilidad ng mga pagbaha at landslide. Dahil sa patuloy na pinalakas na Southwest Monsoon o habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat ang malaking bahagi ng kanlurang Luzon. Kabilang dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Aklan at Antique. Sa mga lugar na ito, posible ang katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa, lalo na sa mga kabundukan lugar na nakakaranas na ng mga sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Hindi man ibig sabihin na tuloy-tuloy ang ulan sa buong maghapon. Asahan ang mga pagitan pagbuti ng panahon at biglaang pagbuhos ng ulan lalo na sa hapon at sa bandang gabi. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, inasahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Bagamat hindi ito magiging malawakang pag-ulan, maaari pa rin maging malakas ang thunderstorm sa ilang lugar na posibleng magdulot ng localized flooding at landslide. At para naman sa lagay ng hangin sa buong bansa, wala nang malawakang banta na damaging wind sa karamihan ng ating bansa. Sa kanlurang bahagi ng Luzon, inaasahan katamtamang hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon ay mahina hanggang katamtaman ang magiging hangin. Gayun din sa Visayas at Mindanao, inaasahan ng mahina hanggang katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Bagamat wala ng malalakas na hangin, maaari pa rin magkaroon ng malalakas na pagbugso ng ulan malapit sa mga thunderstorm. Kaya kung makakarinig kayo ng kulog at makakita kayo ng mabilis na pagdilim sa kalangitan, mainam na agad na humanap ng ligtas na masisulungan.
Para sa ating lagay ng karagatan sa kalurang bahagi ng Luzon, kabilang ang baybayin ng Zambales, Bataan, Pangasinan at karatig na lugar, inaasahan ang katamtamang kondisyon ng dagat na may taas na alon na 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas. Hindi man itinuturing na mapanganib para sa malalaking sasakyang pandagat, pinapayuhan pa rin ang maliliit na bangka at na mag-ingat lalo na kapag may kasamang thunderstorm ang inyong lugar. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas, habang sa Visayas at Mindanao naman ay nasa 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Sa kabuuan, nananatiling katamtaman ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng ating bansa, ngunit tandaan na maaring mabilis na lumaki ang alon kapag mayroong malalakas na thunderstorm sa inyong lugar. Mga kababayan, ang patuloy na binabantayan ng mga International Weather Agency sa ngayon ay ang Invest 92C sa Western Pacific. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang banta sa ating bansa at mababa pa ang posibilidad na makaapekto ito sa ating bansa. Gayunman, nananatili itong napakataas na favorable condition para sa karagdagang pag-unlad nito habang kumikilos patungo sa mas mataas na latitude. Sa ngayon, wala pang indikasyon na napapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya patuloy natin itong susubaybayan ang anumang pagbabago sa track at lakas nito upang agad nating maipaalam ang sakaling magkaroon ng pagbabago sa forecast. Tandaan natin na sa panahon ng tag-ulan, normal ang pagbuo ng mga bagong low pressure area at tropical cyclone sa Pacific Ocean. Kaya mahalaga ang regular na pag-monitor sa mga opisyal na weather updates. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, hadang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kababayan, may mga araw na parang ang buhay ay katulad ng panahon, minsan ay maliwanag, minsan naman ay may unos. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Awit 46 na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng anumang bagyo. Ang Diyos ang ating matibay na kanlungan, hindi lamang sa oras ng kalamidad, kundi maging sa lahat ng pagsubok. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyong balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, magligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.